Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, quick tutorial, meron akong ipapamahagi sa inyo kung paano kumita ng pera. So, ayan laging tinatanong sa atin, at naghahanap tayo ng solusyon kung paano kumita ng pera. Wow! So, ayan ang problema ng mga maraming tao. Yes. Siguro naman wala namang tao na hindi na problema sa pera. Yes. Pera na lang ang ating mga crocs o yung mga buhaya sa politiko. So, walang problema sa pera dahil ang mga mamamayan ang nagtatrabaho sa kanila. Yan, mga magnanakaw at mga korap na mga politiko. Shout out sa inyo at sana makulong na kayo. So ito guys, na quick tutorial, paano kumita ng pera? Yan ang karamihan tanong at hinahanap ng mga Pilipino sa ngayon. Kaya tapusin mo itong quick tutorial na ito hanggang dulo para malaman mo naman, magkaroon ka ng idea kung paano kumita ng pera. Alright? So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na padaan ka dito, yan ang Blue Stop channel. Yan, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So, panoorin mo katapos ng video intro ko. Let's go! So, bago ko simulan, shout out kay Miss Lorena Prias. So, ayan, nag-comment sa atin sa last video natin na tutorial. Ayan ang kanyang comment. So, shout out sa'yo. So, lagi tayo mag-shout out bago magsimula ating tutorial. Kaya kung gusto mo magpa-shout out, mag-comment ka lang dito sa video tutorial na ito. Lagay mo lang, mag-comment ka or shout out Blue Stop. Isa-shout out kita sa next video. Alright? So, ito, simulan na natin paano kumita ng pera. Maraming paraan para kumita ng pera sa ngayon. Depende sa iyong skill, sa gamitan, at ang oras ng iyong inilalaan. Hatiin natin to sa 3 kategorya para mas madali mong mapili kung ano yung nararapat sa'yo. Number 1, online o remote work. Meron kang laptop, smartphone, at internet connection sa iyong bahay. Pwede ka dito. Ito ang mga mabilisang options. Freelancing gamit ang iyong skill sa pagsusulat, graphic design, programming or data entry. Maaari ka na mag-sign up sa Upwork, Fiverr at Online Job PH at marami pang iba. Virtual Assistant or VA, tumutulong sa mga online business or mga business sector na palaguin ang kanilang mga negosyo. Pwede ka mag-manage ng kanilang mga emails, mga ads or marketing, paraphernalias at iba pa. Content creation, kung mahilig kang gumawa ng videos, mag-post ka sa TikTok, Facebook, Instagram, ayan, at marami pang social media application. Tama-tama sa ito, guys. Kuha ng content at sa pamamagitan ng ads revenue, kikita ka rito. Online tutor, magtuturo ka ng English sa mga foreign student tulad ng Rare Job or 51 Talk o magturo ng mga subject na kabisado mo or expert ka rito. So, ito guys, yung pangalawa, traditional na negosyo or side hustles. Kung gusto mo ang physical na trabaho or pagbebenta, tamang-tama sa iyo to. So, ito guys, click na click pa rin to. Buy and sell. Bumili ka ng mga murang items sa Divisoria or sa online sellers at bibenta mo to ng mas malaking halaga. Pwede mo rin itong i-post sa Facebook Marketplace or sa Shopee kung meron kang account or sa Lazada. At ibenta mo ito sa labas ng bahay mo, pwede. So ito guys, click na click pa rin. Food businesses, no? Kung marunong ka magluto, skills mo yan ang pagluluto at napakasarap ng iyong mga niluluto, pwede ka rito mag-food business. Pwede ka magtinda sa harap ng bahay mo. Pwede ka makikolab sa mga ibang restaurant. I-deliver mo sa kanila araw-araw ito para masama dun sa mga binibenta nilang produkto. Click na click pa rin yan dahil pwede ka magluto sa bahay mo at pwede mo na siyang i-post din sa mga social media account mo katulad ng Facebook, TikTok at Marketplace. Siyempre guys, service-based, hindi pa rin nawawala yan. Kung marunong ka maglaba, may spare time ka, maglaba, maglinis ng bahay, maglilinis ng aircon, pagsasaayos ng mga electric fan, mga appliances na sira. Tamang-tama sa iyo to guys. So, pumunta ka sa kanila, service-based or pwede kang umikot sa iyong barangay para maghanap ng mga pwede mong ayusin o bigyan ng serbisyo. Pwede ka rin maging runner o tagabili ng mga produkto ng mga restaurant. Ayan, at mga maliliit na negosyo. Pwede mo rin yan pasukin. So, ito yung pangatlo, passive income or investment. So, hindi to pangkalahatan guys. Kung meron kang naipon na pera na pwede mong i-invest para magkaroon ng passive income, tamang-tama sa iyo to. So, para at least hindi nakatenga yung pera mo, kumikita yan habang natutulog ka. So ang sabi nga nito, ang pera mo ang magtatrabaho sa iyo habang tulog ka. So, napakaraming yan pwede mong pasukin at existing pa rin yan hanggang ngayon. At marami yang gumagawa. Halimbawa niyan, digital banks, ayan, isisave mo sa isang digital banks na malaki ang interest monthly or yearly,
Ayan. So, nakatulog lang ang pera mo o nakasave lang sa isang digital banks na nag-o-offer ng malaking interest rates, tutubo na yung pera mo. So ito guys, napakawalang risk neto. Pag-ibig MP2, so ilalagay mo yung pera mo sa Pag-ibig MP2, tutubo yan ng interest. Kada taon, may interest rate, pwede mo makuha, or 5 years. After 5 years, may interest rate na, napakalaki na ng pera mo, o tumubo na ito. Ito guys, wala tong tax na ikakaltas sa'yo, tax-free dividends. So, di mabawasan ang pera mo. After 5 years, after a year, hindi mababawasan, madadagdagan. Tax-free. Ayan, so hindi makukurap or mananakaw ang pera mo ng isang politiko dahil sa MP2, Pag-ibig, tax-free dividend. Alright? So, Stocks and G-Invest. So, saan ba ito makikita? Meron ito sa GCash. Stocks, no? Stock market. So, papasok kayo yung pera mo sa isang stock markets. So, depende sa shares. Meron dyan 1 peso per share. Meron dyan katumbas na rates na tutubo ang pera mo. So, mamumuhunan ka sa malaking kumpanya sa pamamagitan ng stock market o investment features sa GCash. So, meron na ito guys sa GCash. Hindi ka na kailangan pumunta at makiusap sa mga malalaking kumpanya para magkaroon ng shares. Ito guys, makikita mo na to sa GCash Invest. So, search mo lang dyan sa GCash mo ng GCash Invest. So, try mo na rin. Tanong, paano ka magsisimula? Para hindi ka malula sa sinasabi ko guys, no? Yan, bago ka pa lang dito. Ito guys, sundin mo ang mga hakbang na ito. Siyempre, kailangan mo ng inventory or skills. So, ang alam mong gawin sa inventory. So, kailangan mo yan, nililista mo yan lagi. Kung may goal ka, ilista mo sa papel kung ano yung dapat na pagkasunod-sunod na gagawin mo. Ilista mo lahat ng mga benta mo, lumalabas na pera sa'yo. Makikita mo yan at malalaman mo kung lumalago ba ang iyong business or your income. So, guys, kailangan mo i-monitor yan. So, resources, ano ang meron ka ngayon? Ayan. So, kung mag-i-start ka ng business, ano meron ka ngayon? Kung meron kang 500 pesos, so anong pwede mong gawin sa 500 pesos? Ano ang ititinda mo sa 500 pesos? Ayan. Kung meron kang 1,000 o mas malaki pa dyan, isipin mo lagi kung saan mo pwede itong ilagay. Kung meron kang ari-arian, meron kang laptop, meron kang motor, ano pwede mong gawin para kumita yan? Yan ang mga tanong pwede mong pag-aralan para gawin mong business. Siyempre guys, kailangan mo ng oras. Ayan, ang tanong mo, ilang oras ba na kaya kong gawin ito? Meron ba akong bakanting oras? Bukod sa pamilya ko, meron ba? Mapapasok ko ba to? Ayan. Tanong mo sa sarili mo, kung hindi mo kaya, huwag ka muna sumabak sa mga ganyan. Kung marami kang oras, try mo, walang problema. Tandaan, no, mag-ingat sa mga quick cash or investment. So, maraming mga nai-scam dyan. So, pag-aralan mo mabuti pasukin ang isang negosyo or isang investment na papasukin mo dahil para at least no, hindi ka ma-scam. So, sa panahon ngayon, maraming scammers, maraming naloloko about sa mga ganyan nag-offer ng mga quick cash or quick investment or loans. Ayan, after ng loans mo, maibigay sa'yo kandamakmak na pananakot bago ka, no, sisingiling ka, sandamakmak. Yan, na mga text or tawag. So, mga scammers na yan, ang sabi niyan, yung pagbabanta. So, isa din yan. So, mag-ingat sa mga ganyan, no? Pangangako sa iyo na malaki na pera na kikitain mo. So sa ngayon, walang negosyo na mabilis at malaki ang kita. Yan. So, pag-aralan mo mabuti na pasukin sa pagkakatiwalaan lang. Ikaw, mag-invest. Alright? Huwag sa mga politiko na pwede kang lokohin. So, yan, narapat ngayon yan. So, mag-ingat tayo guys, na lalo na sa panahon ngayon, maraming mga budol. Yan. So, yung mga binoto natin, binudol tayo. That's it guys. Ayun na ating quick tutorial or video tutorial na para sa inyo. So, ito guys, itong tinatalakay natin or binabanggit ko sa inyo verse sa aking na-research at sa aking experience. So, sa mga nakikita sa paligid at syempre sa mga business na mga negosyo na nakikita natin na existing pa rin ngayon at andyan pa rin sila, hindi sila nawawala. So, ayun guys, no, at tinalakay ko para at least meron kayong idea, meron tayong idea na pwede nating pagkakitaan kung paano kumita ng pera. Ayan ang karamihan ng tanong dito. Ayan, sa social media, napakarami. Pag sinearch mo, may search ka, paano kumita ng pera. Ang daming tanong, ang daming nagsishare. So guys, isang idea rin na pinapamahagi ko sa inyo para at least meron tayong idea at pwede natin gawin, no? Pansarili natin sa personal at pwede mo rin i-share sa family and friends para alam nila na meron ganito ng mga ideas pala, no? Para kumita ng pera. Huwag lang mag-scam. So, bawal na bawal yan, no? Mag-scam ng pera ng iba. So, kailangan magsipag tayo. Pag-isipan natin mabuti.
at syempre mag-ipon. Mas maganda meron tayong inaiipon na pera in case of emergency. Meron tayong madurukot sa ating bulsa. Ayan. So, syempre kung di ka pa nakasubscribe, ayan ng aking channel, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko na ipapalabas katulad nito. So, hanggang sa muli, maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay kayo. God bless. Bye-bye!